Nung una po, naiiyak ako. Kasi sabi ko, hindi mo pa kinuha. Hindi mo pa ako pinabayaan na disable, yung may tukod. Pinalakad mo pa ako. Yun po yung nasa isip ko. Mahilig akong magtanim. Naglinis po ako ng surroundings namin, yung bagong tinira namin. So doon po nagsimula yung aking sugat. Una po nagtubig siya, parang may kumagat lang. May kumagat lang siya, tapos nagtubig. Habang nililinis ko po siya, dumadating po yung araw na pumuputok siya. Para siyang mga insekto maliliit na lang po siya, na pag tumusok, na po siya, makati. So doon na po nag-start. Nagbalat na siya, tapos habang nagbabalat siya, lumalaki, nabubulok yung sides ng mga sugat. So nakikita ko, sabi ko parang diabetic na yata ako. Wala nang pag-asang gumaling. So nagpatingin ako doon sa isang kaibigan ko na nurse. Sabi niya sa akin, pumasok ka na sa doktor, palinis muna. Sabi ko, ayoko. Kasi pag pumasok ako ng ospital, magbabayad na ako, baka sabihin putulin na pa ako. Kasi maitim na po yung gilid. Mataas po talaga yung reading ng kanyang sugar. Hindi lang nakita sa ihi, nakita rin sa dugo. And yung pancreatic report niya, hindi na rin po maganda. Nung nakita ko po na nagtubig na yung sugat niya, and then nilalagnat po siya, yun ang kinakatakutan ko. Pag may lagnat ang isang tao na may open wounds, ang kalabang po yung sepsis na tinatawag, infection. Doon na po ako nag-start na hinihikayat ko siya kahit makarating man lang kami sa hospital para kung virus nga yung tumira sa kanya, malaman kung anong klase. Hindi ko siya kakupainumin ng gamot kasi kahit paracetamol, namamaga po siya. May allergy siya. Kaya lang ayaw niya talaga. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, pag ako dinala mo sa ospital, ikaw na rin ang pumatay sa akin. Doon po ako natatakot. Ang sakit na nararamdaman ko po yung para siyang tinutusok na mapuputol na yung buto, yung buong pa ako, ganun po. Kaya halos kumapit ako sa yung ng bed, yung pinakabakal po sa bed. Kumakapit po ako doon. Medyo namamaga-maga na nga po nung bandang huli. Laging nakatutok na lang po ako kay Lord na kung mapuputol, bilisan mo, wag mo akong pahirapan. Yun lang po sinasabi ko. Tsaka kung hindi mo siya puputulin, may purpose ka pa sa akin. It's so painful. Pero sa sarili kong pamilya, parang failure po ako. Kasi ayaw nilang tumunod. Nung una, hindi ko pa siya ginamitan itong Umurogen. So sabi ko, wala naman mawawala kasi gusto mo na rin naman mamatay. Ayaw mo naman magpa-ospital. Actually, it was referred to me by a friend, a 68 years old man, about the beauty of the product. But on the first place, I was so hesitant. Sabi ko, ayaw ko, pare-pareho lang naman yan. Lahat na lang kako sa inyo maganda. So parang dalang-dala na kasi ako, parang wala na po akong pag-asa. After mga 10 days po, sabi ko, bakit parang hindi naman kako tumatalab? So sa maliwala po kayo't hindi, isang takip lang po ng ating liquid. Ang tingin ko sa liquid natin, para po bang may isip. Pagpatak ko dito sa point na nasa taas ng paa niya, imbes na dumiretso lang siyang ganyan, kitang-kita ko po na parang nag-spread siya, nag-circle siyang ganun, kinain niya po yung lahat. Na-distribute po siya. I don't know kung sa style lang po ng pagpatak ko yun, o talagang yung liquid talaga ang nagtrabaho. And after na binigyan ko siya ng liquid, hindi ko na po nilinisan. Hindi na po ako naglanggas, hindi na ako naggugupit nung balat niya. Kasi pag hindi nagdugo, dinilibre ko po yon. Pag hindi siya nagdugo, bulok ang paa, wala po akong choice. Kailangan i-amputate yan. Sumisigaw siya on the first night kasi para daw may plastic na nakapulupot na ginaganon yung paa niya. And then ang napansin ko, yung lahat ng nana sabay-sabay na pumuputok. After I have put 5 ml of liquid doon sa kanyang open wounds. We could make money as our credit pero ang buhay, iisa lang po. Alam niya po yon na mahal ko siya. Kahit na ano ang mangyari sa amin, hindi ko pa rin po siya napapabayaan.